Magandang gabi sa inyong lahat, mga mahal kong tagahanga ng mga ehersisyo para sa servikal na bahagi ng gulugod. Sa malawak na mundo ng ating lokal na internet, napakaraming iba't ibang ehersisyo para sa leeg. At ang espesyal na atensyon at pagmamahal ay ibinibigay sa mga ehersisyo para mapataas ang saklaw ng galaw. Dahil ang pangunahing bagay na nagsisimulang ikabahala ng tao kapag nagkakaroon ng problema sa leeg ay ang sakit at ang limitadong paggalaw. Nahihirapan ng umikot ang leeg. At madalas pa nga, bago pa man sumakit ang anumang bahagi, bago pa man sumakit ang leeg, nararamdaman ng tao na mas mahirap na itong igalaw. Nagkakaroon ng limitasyon sa paggalaw kapag iniikot, iniiyuko, o inilalagay sa matinding posisyon at nagsisimula ng sumakit. At nagsisimula na itong ikabahala. At unang pumapasok sa isip, kailangan mong mag-unat ng kung anuman para tumaas ang paggalaw. Dahil nararamdaman mo ang paninigas sa mga galaw. Kapag umiikot o yumuyuko ang tao, parang may humiigpit o naunat siyang nararamdaman. At ang unang pumapasok sa isip ay syempre, iunat at igalaw ito para mas gumanda ang paggalaw nito. Delikado ang ganitong pag-iisip. At ito ang nagdadala sa tao sa kagustuhang gawin ang ilang mga ehersisyo na pinakapopular para mapataas ang pagkilos. Maraming mga ehersisyo kung saan. Halimbawa, kailangan mong dalhin ang ulo mo sa sukdulan ng pag-ikot at subukang paikutin palalo. Ibig sabihin, yumuko ka na ng todo hanggang hindi na kaya ng ulo o leg mo. Pero pilit mo pa rin yumuko gamit ang ibang paraan, tulad ng kabilang kamay, iniinat ang kalamnan o pinipilit pa rin. Patok din ang mga ehersisyong pampagalaw ng mga kasukasuan. Kinatawan ng mga taong may sakit sa leg. Ang ehersisyo para sa mga kasukasuan ay binubuo ng maraming paulit-ulit na galaw sa iba't ibang anggulo. Layunin nito na dagdagan ang paggalaw ng mga kasukasuan at pagandahin ang produksyon ng likido sa kasukasuan. Magandang ideya, pero sa kasamaang palad, may hindi magagandang resulta ito. Dito, makikita natin ang mga sitwasyon kung saan hindi dapat gawin ang mga ehersisyong ito. Kailan hindi dapat gawin ng mga ehersisyo para mapataas ang galaw ng mga kasukasuan? Kailan hindi dapat gawin ng mga ehersisyo para sa pag-uunat? Ito ay dalawang sitwasyon. Una, kapag ang ulo mo ay labis na nakausli paabante. Ito ay palatandaan ng kahinaan, lalo na ng mga kalamnan sa likod na bahagi ng leeg. Dito kadalasan nagsisimula ang lahat. Pangalawa, kapag tumitingin ka sa salamin at nakikita mo na ang isang tenga mo ay mas mataas kaysa sa isa at ang isang balikat mo ay medyo mas mataas kaysa sa isa pa. Ibig sabihin, ito rin ay nagsasabi hindi lang tungkol sa hindi pagkakapantay ng mga kalamnan na pinapayagan naman sa isang antas. At isa pa, kung makikita natin ang ganitong sitwasyon, hindi ibig sabihin ng mga kalamnan sa isang bahagi ay masyadong malakas at sa kabilang bahagi ay mahina. Madalas, ito ay nangangahulugan na mahina ang mga kalamnan sa magkabilang panig. Kumbaga, sa isang bahagi ay mas mahina pa sila kaysa sa kabila. Ibig sabihin, sa isang panig, mas malakas lang sila ng kaunti kaysa sa kabila. Kaya maaring doon napupunta ang mas maraming bigat o trabaho. Kaya madalas, kailangan mo pa ring sanayin ng dalawang panig. Isa pang palatandaan ay ang pagnipis ng leeg. Ibig sabihin, ang inyong leeg, sa paglipas ng panahon, kung titingnan ninyo ang inyong mga lumang litrato at malaki, malapad ang leeg ninyo, hindi maisara ang itaas na botones ng kuwelyo. At bigla na lang, nang hindi mo namamalayan, nagsimula itong lumiit hanggang sa maging kasing laki ng leeg ng manok. Ito rin ay nagpapahiwatig na unti-unting nababawasan ang dami ng mga kalamnan. Pero sa kabilang banda, maaaring natatakpan nito ng taba. Parang may laylay na taba sa leeg. Kaya mahirap din itong tantiyahin. Sa halip na kalamnan, maaaring taba ang tumubo doon. Pero isang palatandaan ay ang pagnipis mismo ng leeg. Pero sa kabilang banda, isa pang palatandaan ay kapag parang nawawala ang leeg mo. Parang umiikli ito. Pero sa totoo lang, umaabante lang talaga ang ulo.
Kaya anong mga maaring ebidensya natin? Ano ang mga ebidensya o mga posibilidad ninyo? Ang mga pangunahing kalamnan na kailangan mo sa pang-araw-araw na buhay na dapat mong simulang sanayin bago gawin ang iba't ibang ehersisyo para sa mga kasukasuan, ito ang mga kalamnan sa likod ng leeg na kilala bilang mahahabang kalamnang tagapag-unat ng leeg. Kapag humina ang mga ito, ang ulo mo ay sinusuportahan na lang ng grupong ito ng kalamnan o ng itaas na bahagi ng mahahabang kalamnang tagapag-unat ng leeg. Palagi silang napapagod at sumasakit. At dito makakaroon tayo ng pantay na galaw sa pagitan ng lahat ng kasukasuan kapag umiikot o yumuyuko. Sa ideal na sitwasyon, kapag iniikot natin ang ulo, dapat gampanan ng bawat kasukasuan ang tungkulin nito. Pero ang saklaw ng paggalaw, sa ilang bahagi ay mas marami, sa iba naman ay mas kaunti. Ibig sabihin, sa pagitan ng unang at pangalawang bertebra, mas malaki ang galaw dahil ganito talaga dinisenyo ang kasukasuan. Pero ang ibang bertebra, may kanya-kanyang papel din sa paggalaw. Kapag pantay ang galaw, walang nararamdamang limitasyon o sakit ang tao. Ibig sabihin, ang mga kasukasuan sa pagitan ng mga bertebra ay narito. Kita nyo? Ibig sabihin, dapat sumasama ang mga kasukasuan sa bawat galaw tulad ng pagyuko at pag-ikot at nangyayari ito ng pantay-pantay. Kung may bahagi ng mga kalamnan natin na hindi gumagana, tulad nitong malaking grupo ng kalamnan, sa mga galaw natin, hindi na magiging pantay ang pagkakabahagi ng bigat o puwersa. May mga kasukasuan na gagalaw ng mas malaki ang saklaw, at may iba naman na mas maliit. Ibig sabihin, sa ganitong posisyon ng leeg, na ililipat ang pangunahing bigat na dapat sana ay nasa mga kasukasuan sa pagitan ng unang at ikalawang bertebra. Ibig sabihin, nandoon ang odontoid process ng ikalawang bertebra kung saan umikot ang una. Kung ang uno natin ay umusog ng ganito paabante mula sa leeg, mas konti ang galaw dito at mas malaki ang galaw na mangyayari sa mas mababang mga bertebra. At kung magsisimula tayong gumawa ng mga ehersisyo para dagdagan ang saklaw ng paggalaw, yung mga pag-ikot na yan, kung ano-ano pa, mga tinatawag na pendulum, kalapate. Ito ang mga orihinal na ehersisyo. Kung anong klaseng diver, hindi ko alam ang tawag, tagadala ng tubig, tandang, penguin, kalapati, mga ganyang makatang pangalan sa mga ehersisyong ito. Hatakin, paharap patras. Ano ginagawa natin? Pansamantala nating pinapataas ang saklaw ng paggalaw para mas gaganda ang pag-ikot ng ulo. Pero paano natin ito nagagawa? Dahil lalo pa nating pinapalala ang sobrang paggalaw dun sa mga bahagi na hindi naman dapat gumalaw ng sobra. At doon sa bahagi na dapat gumalaw, hindi pa rin ito lilitaw hanggat hindi lumalakas ang mga muscle na ito. Sa kasamaang palad, hindi lumalaki ang mga kalamnan sa pag-ikot na ehersisyo. Nagsisimula silang ma-stress ng lokal. Ibig sabihin, doon lang sa bahagi kung saan nangyayari ang galaw. At hindi ito sapat para muling lumaki ang volume. Sa paglipas ng panahon, saan ito nauuwi? Nagsisimulang ma-overload ang mga kasukasuan at bumibilis ang proseso ng arthrosis sa mga ito. Ibig sabihin, pwedeng magsimulang mamaga at masira ang kartilago. Minsan hindi kinakaya ng intervertebral disc kapag wala ng muscle corset. Lalo na kung nagsusumikap ka pa, ay halos hindi na nga nakakapit ang lahat doon. Tapos pinipilit mo pang lalo itong paluwagin. Malaki rin ang papel ng mga kalamnan sa harapang bahagi ng leeg sa pagpapatatag. May hilig silang manghina dahil bihira lang silang magamit sa pang-araw-araw na buhay. Mas maganda rin kung paminsan-minsan ay inehersisyo sila ng may resistensya para mapanatili ang laki nila. Dahil habang tumatanda, madalas ang sternocleidomastoid na kalamnan ay malubang numinipis at humihina. At ito ang unang nagdudulot ng hirap sa pag-ikot at pagyuko. At ang bigat o trabaho nito ay napupunta sa scalene ng mga kalamnan. Kaya madalas nating nakikita na umiikli ang scalene ng mga kalamnan. At kapag umiikli ang mga ito, naipit ang kumpol ng mga ugat at nerbiyos. Bukod sa pananakit ng leeg, nagkakaroon din ng sakit at pamamanhid sa braso. Nagkakaroon ng problema sa balikat dahil humihina ang mga kalamnan sa paligid ng kasukasuan ng balikat. Kaya mga kaibigan, isang bagay lang ang gusto kong sabihin. Bago kayo gumawa ng mga ehersisyo sa pag-unat, sa pag-ikot, bago nyo pa igalaw ang ulo at ibalik ang paggalaw, kailangan nyo munang palakasin ang mga kalamnan sa paligid ng leeg
para may magagamit kayong panggalaw. At ang pinaka-interesante, kapag nadagdagan ulit ang muscle mass sa leeg, kusa ring babalik ang galaw ninyo. Hindi na kailangan ng hiwalay na ehersisyo para sa pag-ikot. At malaking panganib ang sanayin lang ang leeg gamit ang mga ehersisyo para sa dagdag na paggalaw. Dahil pansamantalang ginhawa lang ang naibibigay nito. Tapos mas lalo pang lalala pagkatapos. Dahil sa mga ehersisyong ito, pansamantala ninyong mararamdaman ng ginhawa. Siguro kalahating taon o isang taon, parang gumaan ang pakiramdam ninyo. Parang nadagdagan ang lawak ng galaw. Pero paglipas ng ilang panahon, mas bibilis at mas lalala pa ang pagkasira ng mga kasukasuan na pinilit ninyong gumalaw ng sobra. Dahil kung ang pag-atropya ng kalamnan ay hindi pa rin nawala at hindi pa rin bumalik sa dati ang kalamnan, hindi pa rin magiging pantay ang galaw. Kaya mga kaibigan, ano nga ba ang dapat gawin? Nawalan pa ng gana ang mga nanonood habang kumakain dahil sa impormasyon. Ano ang solusyon? Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung saan magsisimula at paano gawing mas mahirap ang mga ehersisyong ito mula sa madali hanggang sa mas mahirap. Ngayon, panurin natin kung paano ko ito gagawin. Kayo rin, panurin ninyong mabuti muna, tapos subukan ninyo pagkatapos. Pumili ng tamang antas ng hirap para sa inyo. Ito ang unang set ng ehersisyo para sa mga hindi pa nakapag-ehersisyo ng leeg at sa may mahihinang kalamnan sa leeg. Kung may nararamdaman kayong sakit o di komportableng pakiramdam sa leeg, dito magsimula. Pinakamagaan nito, gamitin lang ang bigat ng ulo ninyo para sanayin ang mga kalamnan. Una, ito ay para sa mga kalamnan sa likod ng leeg. Para dito, isang paraan ay humiga kayo sa gilid ng kama o sa gilid ng sofa. Sa ganitong paraan, ang ulo ninyo ay nakausli na sa harap ng ibabaw. Pero hindi ninyo ito basta hinahayaan nakalaylay. Ibig sabihin, sinusubukan ninyong panatilihin ang ulo sa ganitong posisyon, sa natural na posisyon, katulad ng posisyon ninyo kapag kayo ay nakatayo. Dito, pwede kayong tumingin diretsong pababa o bahagyang pababa at pasulong sa anggulong 45 degree. Ang posisyon ng mga kamay ay hindi naman gaanong mahalaga. Pwede niyong gawin ng ganito, pwede rin ganito, kung ano ang komportable sa inyo. Dito, ang pangunahing bigat ay napupunta pa rin sa mga kalamnan ng leeg. Subukan ninyo sa ganitong posisyon. Kung kaya ninyong hawakan ng 10 hanggang 15 segundo at nararamdaman ninyo na may pagod na sa mga kalamnan, tama na, huminto na kayo. Magpahinga rin kayo ng mga 20 segundo. Pahingahin ang mga kalamnan. Inulit pa natin yun ng 2 o 3 beses. Ito ang ating ehersisyo, medyo magaan, para sa mga kalamnan sa likod ng leeg. Ang sa harap ay halos pareho. May isang opsyon dito na medyo mas mapanganib. Depende ito kung mahilig kang sumugal. Sabi nga nila, kung di ka susubok, di ka magtatagumpay. Kaya isa sa opsyon, ilaylay mo rin ang ulo mo. Kung sigurado kang kaya ng kalamnan, musuportahan ng bigat ng ulo mo, hindi ito mahuhulog. Sa ganitong posisyon din, mga 10 hanggang 20 segundo, hawakan mo ng hanggang 20 segundo. Pagkatapos, magpahinga ka. Ulitin ng 2 o 3 beses. Heto, mas hindi delikadong paraan ay kapag naglalagay ka ng unan. Huwag mong gawin ng ganito. Kapag inaangat mo lang ang ulo mo mula sa ibabaw, hawakan mo lang. Kasi dito, kahit papaano, medyo hindi natural ang posisyon at may bigat na napupunta sa mga kalamnan na ito. Kapag tumayo tayo, parang umaabante ng kaunti ang ulo natin ng ganito. Mas maganda kung palalakasin muna natin ang mga kalamnan na ito sa posisyon kung saan talaga sila gagamitin. Sa mas natural na posisyon para sa ulo. Kaya ilalagay mong unan sa bandang ilalim ng mga shoulder blade. Sa posisyong ito, bahagyang itataas mo ang ulo mo. Hawakan mo lang ito gamit ang bigat ng ulo mo. Kung kaya mong hawakan ng 20 segundo, hindi mo na kailangang gawin ng mas matagal sa set. Sa isang set, mula 5 kung talagang mahina na ang mga kalamnan, hanggang 20 segundo. Kung kaya mong hawakan ng 20 segundo, huwag mo nang dagdagan pang oras. Magdagdag ka na lang ng mga set. Pwede mo rin gawin ito habang nakadapa. Huwag hayaang nakalaylay ang ulo pasulong.
Pwede mo ring gamitin ang ganitong klase ng rolyong suporta. Para hindi ka maisturbo ng likod mo habang sa leeg na pupunta ang bigat, ganito mo lang hawakan ang posisyon na ito. Ibig sabihin, ito ang una at pinakamadaling ehersisyo. Para sa harapang kalamnan, maari mo itong maramdaman. Pero para sa mga likurang kalamnan, mas magaan ito. Kung nakakayanan mo na ang bigat na ito, lumipat ka na sa susunod na antas. Dito ka na magbibigay ng kaunting resistensya. Parang halos hindi gumagalaw ang puwersa rito. Pero may kaunting napakalit na galaw. Kailangan mo ng unan para dito. Malambot na pwede mong idiin gamit ang lakas mo. At sa posisyong ito, sisimulan mong idiin ang batok mo sa unan na ito. Medyo bumibigay ito sa ilalim ng pressure mo. At panatilihin mo sa ganitong posisyon ng 3 segundo. Pagkatapos, mag-relax ka. Medyo itinutulak niya ang ulo mo. Pagkatapos, pindutin mo ulit. Hawakan ng 3 segundo sa ganitong paraan. At pagkatapos, mag-relax ka. Kapag tama ang pagkakagawa nito, Mas mararamdaman mo pa, ito hindi mismo sa leeg, kundi dito sa bahaging ito ng dibdib na bahagi ng gulugod. Doon nagsisimula ang mahahabang extensor ng leeg. Kung dito naman ang naninigas, ibig sabihin baka masyado kayo malakas ang diin. o bumalik muna kayo sa naunang bersyon ng mga ehersisyo. Kapag hindi kaya ng mahahabang extensor ng leeg ang bigat, napipilitang magtrabaho ng sobra ang mga kalamnan sa ilalim ng batok na kadalasang nasusobrahan sa trabaho. Ayaw natin mangyari ito. At ang susunod na yugto, para na ito sa mga taong madaling nagagawa ang 2 naunang uri ng ehersisyo. Mas mabigat na ang bigay. Dito, kakailanganin mo ng rolyo na pwedeng gamitin. Pwede ring gumamit ng unan, pero mas okay kung medyo matigas. Sa totoo lang, bagay talaga ang ganitong rolyo dito. Pero mas maganda kung hindi masyadong matigas para hindi masyadong madiin sa ulo mo. Ilalagay natin ito sa pagitan ng pader at ng likod ng ulo. Ganito ang paraan. Dito, pwede mong i-adjust ang bigat o pressure. Ibig sabihin, sa ehersisyong ito, kapag pinipressure natin gamit ang likod ng ulo, sinasadya natin mag-effort at mag-pressure. Dito naman, otomatikong mangyayari ang lahat. Depende kung gaano kalayo ang pagkakatayo ng mga paa mo mula sa pader. Ibig sabihin, habang mas malayo ka tumayo mula sa pader at habang mas mababa mong ibinaba itong roller, mas lalakas ang magiging puwersa sa mga kalamnan ng leeg. Ayan. Pero, magsimula ka muna sa magaan na puwersa. Ayan, nailagay mo na. At sa ganitong paraan, panatilihin mo lang ang posisyon. Pwede mo rin gamitin ang tuwalya, syempre. Ayan. Pero sa susunod, itong ehersisyo na ito, sa susunod, parang pinapahirap mo pa ito. Una, sa pamamagitan ng paglayo ng mga paa mo. Dito, pansinin mo na kapag lumalayo ang mga paa mo, hindi dapat masyadong bumaba ang baba mo. Dapat mong panatilihin ang ganitong posisyon. At sa susunod, pwede mo pang gawing mas mahirap. Isa pang paraan para dagdagan ng bigat ay kapag isang paraan ay ilalayo mo ang mga paa mo mula sa pader at panatilihin mo rin ang posisyon na yon nang hindi gumagalaw. At ang pangalawang paraan ay kapag nagsisimula ka na magdagdag ng kaunting galaw. Ibig sabihin, parang bahagyang dumidikit ang puwitan mo sa pader. At pagkatapos, sumusuporta gamit ang ulo, muli mong pinapalayo ang puwitan mo, pati ang ibabang bahagi ng likod, mula sa pader. At sa ganitong paraan, maaari mo nang gawin ito ng kaunti habang gumagalaw. Pero pansinin mo dito, nananatili pa ring statiko ang puwersa sa mga kalamnan ng leeg. At mas maganda talaga na sanay na mga kalamnan ng leeg sa ganitong paraan. Lalo na kung kulang pa ang laki ng mga kalamnan ng leeg mo. Kahawig na galaw. Ehersisyo para sa harapang kalamnan ng leeg. Dito ilalagay mo ulit ang rolyo sa dingding. Ipatong mo ang ulo mo dito. At dito rin, depende kung gaano kakalayo sa pader, ganon din kalakas ang magiging bigat sa mga harapang kalamnan ng leeg. Pwede mong hawakan gamit ang mga kamay mo. Kung naninigas na sila, manatili ka lang sa posisyong ito at hawakan mo. Mga 5 hanggang 20 segundo.
Pagkatapos ng 20 segundo, bitawan mo. Tapos na. Magpahinga tayo. At ang susunod na set, Dito rin. Habang mas mababa mong ibinababa, habang mas malayo mong inilalayo ang mga paa mo paatras, mas lalaki ang bigat sa mga kalamnan ng leeg. Ayan, mas lalaki talaga. Dito rin, subukan mong panatilihin ang natural na posisyon ng ulo para hindi mapunta ang ulo mo sa ganitong posisyon. Ibig sabihin, kahit na ilalayo mo pa ang mga paa mo, sikapin mo pa ring panatilihin ang natural na posisyon. Pero sa simula, hindi mo kailangang lumayo ng sobra. Sapat na ang ganitong posisyon. Ibig sabihin, kapag naramdaman mong naninigas ang mga kalamnan kahit hinawakan mo, pwede ka nang tumigil sa ganitong posisyon. dahil habang nag-ehesisyo ka, hindi mo agad mararamdaman kung gaano ito kabigat para sa mga kalamnan mo. Minsan, kinabukasan mo palang mapapansin. Dahil kung mapagod mo ng sobrang mga kalamnan ng leeg mo, lalo na sa simula, hindi lang sila ang maaring magsimulang sumakit, pero maaari ka rin magkaroon ng sakit ng ulo. Ito ay sa mga pagkakataon na mali ang pagtatantiya mo sa load at bahagya ring napagod ang mga kalamnan sa ilalim ng batok, ang maikling extensor ng leeg. Kaya para maiwasan ito, para hindi ka magkaroon ng mahabang pahinga sa pagitan ng mga ehersisyo, para hindi mo na kailangan maghintay na makabawi at makapagpahinga ang mga kalamnan, mas mabuting sa mga unang pagsasanay ay huwag mong pilitin ang sarili. Tingnan mo muna kung ano ang kaya ng mga kalamnan ng leeg mo. At sa ganitong paraan, mapipili mo na ang tamang load bilang ang ulit at set. At kung gaano kadalas gawin, araw-araw ba o bawat ibang araw? Sa ganitong paraan, maiintindihan mo na. O mga kaibigan, nasubukan niyo na ba? Para sa mga sumubok ng ehersisyong ito kasama ko, pakishare naman sa mga komento ang inyong mga karanasan. Ang pinakamahalaga ay tama ang pagpili ng load. Ramdam niyo ba? Parang mas nagiging matatag ng leeg, di ba? Parang gumaan ang ulo niyo, kahit hindi naman talaga ito gumaan. Sige, tara, mag-ehersisyo tayo. Gawin natin ang mga ehersisyong ito hanggang sa susunod na mga palabas.